O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series sa isang grupo ng mga explorers na pumasok ng isang malalim na mining facility. Sinabi ng kanilang mga HQ na huwag hahawakan ng mga itlog na nakita. Pagkahiwalay pa lamang nila ay narinig ng isa ang pagsigaw ng mga kasama. Hindi niya alam na may lumabas na baby kaiju sa likod niya at hinati ang kamay niya. Hindi kasi sila nag-like. Kaya mag-like ka na kaibigan. Ipinakita ang tatlong magkakaibigan na sina Boko, Joe at Junichi na magkakasamang nagpunta ng kanilang hideout. May balak silang bilihin kaya pinagtipon nila ang kanilang mga pera. Masaya sila sa naipon dahil ilang ipon na lang ay magiging sapat na ito para makuha nila ang gusto. Paglabas nila ay may nakita silang pagong na na-stop sa ilalim ng isang puno. Sinabi ni na Junichi at Joe na kapag tinulungan nila ito ay baka sila pa ang malunod. Ngunit hindi nakinig si Boko na lamusong sa putik pero masama ang pagbagsak. Kaya agad siyang tinulungan ni Joe na sumunod. At dahil nabasa na sila ay kinuha na nila ang pagong at tinulungan. Pinagmasdan nila ang pagong pansamantala at naisip nilang kakaiba ito na parang bagong species ng pagong. Saka din ito pinalaya sa ilog. Sa pag-uwi sakay ng bike ay nagpaalam na si Junichi samantalang magkasama naman sina Boko at Joe. Sinabi ni Joe na kapag may bully daw sa school nila ay isumbong lang sa kanya. Pero sinabi ni Boko na ayos lang siya. Saka din sila naghiwalay para umuwi. Sa bahay ay napanood ni Junichi ang balita na mayroon daw mga lumilipad na nilalang na bago sa kanila. Ipinakita ang dalawang patrol ng pulis na naglalakad sa isang hallway. Pero natigil sila nang may makita ang isa na gumalaw. Kaya sinundan nila itong dalawa. Pero nagulat sila at natakot nang makita ang mga halimaw. Hindi na nakabaril ang dalawa nang maputol ang kamay ng isa at saka din sila kinain ng mga halimaw. Isang araw ay nagpunta ang mga bida ng isang store para sana bumili ng gusto nilang gadget. Pero aksidenteng nabunggo sila sa isang grupo ng mga Amerikanong bully. Sinabi ng leader nilang si Brody na magbayad sila ng tax dahil tinutulungan sila ng mga Americans. Sa kapatawa-tawa pa ang mga ito na sinabing mga siraulo daw ang mga bida. Hinila sila ng mga siga na bully sa isang tagong lugar at sinuntok ang tiyan ni Joe na nasaktan. Saka din kinuha ang lalagyan ng pera ng mga bata na sinabing tax daw nila iyon. Nainis si Boko na sinipa ang paa ni Brody. Pero siya naman ang sinaktan nito. Gumanti naman ng suntok si Joe at nasaktan ang mukha ng nagalit na Brody. Kaya kalaunan nang naglalakad sila pauwi ay ipinakitang puno ng pasa ang katawan ng dalawa. Sinabi ni Boko na bawiin nila ang pera na kinuha ng mga bully na Amerikano. Ayaw sana ni na Joe at Junichi ngunit desidido si Boko na sinabing pinag-ipunan nila ng matagal na panahon ang kanilang pera na kinuha lang ng mga siga. Kaya nagplano sila kung paano makakaganti sa mga bully. Saka din sila naghanda ng mga armas nilang gawa sa ihi at ng apoy. Naglalakad sila sa isang madilim na kalsada at nalaman na nila kung sino si Brody. Nakita nila ang tambayan ni na Brody na arcade at pumasok sila dito. Nakita nila ang mga bully na naglalaro at tinawag ang pangalan ni Brody. Kaya patawa-tawa si Brody at ng mga kasama nito at sinabing kukunin ulit ang pera ng tatlo kung mayroon pang natira. Sinabi ni Junichi na walang tinuro ang mga magulang ni Brody kaya galit itong tumayo. Maglalaban na sana sila nang bigla nilang maramdaman ang pagyanig. Kaya natigil ang lahat at kaagad na lumabas sina Brody. Agad ding sumunod sina Boko at nakita nila ang mga lumilipad na fighter jet at may mga pagsabog sa malapit. Naisip agad ni Brody na umakyat sa ituktok ng gusali na sinundan naman ng tatlo. At nakita nila ang nasusunog na mga gusali sa hindi kalayuan. Ipinakita ang mga fighter jets na pinaikutan ng mga kaiju na kumakain ng mga tao mula sa gusali. Agad nilang tinarget ang mga ito gamit ng kanilang mga machine gun at nahulog ang mga dragon. Pero nag-abang ang isang dragon na nagtago sa gilid ng gusali at na-laser ang uso ng isang fighter jet na bumagsak. Saka din ito inatake ang isa pang pilot na nasorpresa at bumagsak ding sumabog. Nakita ito ng mga bata sa tuktok ng gusali at nagtaka sila kung paano agad bumagsak ang dalawang fighter jet. Nasabi ni Junichi na mukha daw mga Thunderbirds ang mga halimaw tulad ng nabasa niya sa mga alamat na kwento ng mga Native Americans. Saka pa ipinakita ang mga maraming mga sibilyan na kinakain ng mga halimaw kaya napunta sila sa ibang mundo. Sa base ng mga Amerikanong sundalo ay hindi na nila makontak ang fighter planes na na-dispatch. Saka pa sinabi ng isang tauhan na nakatanggap sila ng report na yung fleet nilang nasa tabing dagat ay nakalaban ng isang malaking lumilipad at nasira ang kanilang mga barkong pandigma. Kaya napamura ang general. Sa isa namang research facility ay nagliparan ng maraming mga jet fighters. Nag-uusap ang dalawang scientist patungkol sa mga natagpuan na nilalang na hindi agad nakontrol. Saka nagpunta sila ng isang kwarto kung saan naroon ng isang advanced tech na gamit. Samantala ay nakahanda naman ang grupo ng mga tangke ng Japanese na sundalo. Sinabi ni Iniso sa commander na Sasaki ang patungkol sa pag-atake ng maraming mga halimaw sa Shinjuku at kasalukuyan itong nilalabanan ng kanilang Joint Military American Air Force. At maghintay lang daw sila para sa utos mula sa command. Dahil sa pag-atake ng mga halimaw sa syudad ay dumating ang Air Force para tirisin ang mga halimaw.
Sinabi ng kanilang command na pwede silang gumamit ng mga missiles para patayin ang mga kalaban. Kaya kaagad nilang pinatamaan ng mga missiles ang naglipanan ng mga dragon na kumakain ng mga tao at marami ang sumabog at natigok sa mga ito. Pero nang muli sana silang iikot ay 2 eroplano kaagad ang sumabog dahil sa laser ng dumating na mas malaking kaiju na narinig nila sa balita. Saka pa nito pinitpit ang isang jet gamit ang kuko. Kaya agad sinabi ng boss na piloto na pagtuunan nila ng pansin ang pinakamalaking kaiju. Sa kinaroroonan ng mga bata ay sinabi ni Brody na ang grupo ng mga Air Force na yun daw ang pinakamagaling na piloto. Ngunit na laser lang ito ng malaking halimaw at nangagsisabog sila. Sinabi ni Junichi na mas maganda siguro kung ibang klase ng jet ang pinadala doon kaya naiinis si Brody na tumayo at sinabing bubugbugin sila. Natakot ng labis ang tatlo sa nakita. Kaya inakala ni Brody kung siya ang dahilan. Pero paglingon nito ay mayroon na rin palang halimaw na damapo at nais silang kainin, kaya agad na tumakbo ang mga Amerikano. Dahil mas bata ay mabagal bumaba si Boko kaya silang tatlo ang naiwan doon. Sinubukan silang habulin ng kaiju at inilabas pa ang mahabang dila. Pero buti na lang at na-stuck ito at nakuryente kaya nakatakbo ang mga bata. Sa HQ ng mga sundalong Amerikano ay hindi sila makapaniwala na naubos lahat ng pinadala nilang fighter jet. Kaya kinontak nila ang lahat ng natitirang Air Force sa Japan para puntahan ang Shinjuku. Mabilis ang pagtakbo ng mga bata na bumaba sa emergency exit samantalang nakuryente ang halimaw. Pumasok ang mga bata sa arcade at isinara. Pero sinundan pa rin sila ng halimaw na pinilit makapasok sa pinto. Nagtatago ang mga bata sa pwedeng pagtaguan. Pero dahil nag-ingay ang kumyong na nadaanan nila ay nabisto sila ng humahabol na halimaw. At malas nila dahil naging 2 pa ang mga ito. Kakainin na sana sila ng mga halimaw pero biglang nagkaroon ng pagsabog at natabunan ng mga mabigat na arcade ang 2 halimaw. Kaya nakaligtas ang 3 bida. Paglabas nila ay nagulat sila dahil nasira na ang gusali sa labas. At pag-angat pa nila ng mata ay mayroong isang napakalaking halimaw na pagong silang nakita na tinignan din sila saglit. Nag-charge ito ng energy sa katawan at pinatamaan ng pulutong ng mga halimaw na lumilipad. Maraming mga halimaw ang sumubok ng kanyang lakas. Pero ginawa lang sila ng malaking turtle kaiju na stress balls at pinisot. Muling natakot ang mga bata nang bumangon ulit ang mga halimaw na gusto silang kainin. Kaya agad tumakbo ang tatlo. Pero tumigil si Boko nang makita ang mga nagtatago na Amerikano sa gilid. Sinabi ni Boko na kawawa ang mga ito kapag iniwan nila. Ngunit lumabas na kasi ang halimaw na nasira ang dila kaya napilitan si Boko na umalis. Hinabol sila ng halimaw na hindi napansin sina Brody sa gilid na takot na takot. Patuloy ang pagkarne ng turtle kaiju sa mga lumalaban na maliliit na dragon. Kaya isa sa mga ito ang pinasat niya na nahulog ang ulo sa tabi ni na Brody. Kaya napasigaw ang bully sa takot. Dahil dito ay bumalik tuloy ang dragon at balak na hatiin ang mga American. Tigok na sana sila kung hindi sila niligtas ng mga bida gamit ang kanilang ginawang armas. Nagsitakbuhan ang mga kaibigan ni Brody samantalang siya naman ay hindi makatayo sa takot. Kaya sina Joe at Boko din lang ang bumuhat sa kanya. Sumusunod ang halimaw at malalapitan na sana sila pero inapakan ito ng turtle kaiju at naligtas sila. Nasabi ng tatlo na kamukha nito yung pagong na pinatakas nila sa pond noong isang araw. At nakita pa nila si Brody na naihi sa pantalon. Sa HQ ay nakita nila ang mga lumilipad na kaiju na nilalabanan ng pagong kaiju. At dahil walang magawa ay hinihintay na lang nila ang mga reinforcements. Nag-report ulit ang major sa commander nito at sinabing naubos lahat ng Air Force na pinadala ng HQ sa kinaroroonan ng kaiju. Pero wala pa silang order mula sa boss kung ano ang gagawin. Samantala ay nag-face off naman ang malaking lumilipad na kaiju at ang pagong na kaiju. Nag-charge ang katawan ng pagong at nagbuga ng mga apoy na tinamaan ang dragon kaya nasaktan ang pakpak nito na nahulog. Pero muli itong lumipad na nakaiwas sa pagbuga ng pagong ng apoy. Saka agad nakalapit sa pagong at kinalmat ito gamit ang matutulis na kuko. Ginamitan din niya ito ng kanyang matulis na laser kaya siya binalibag ng mas malaking pagong. Sinubukan ng pagong na mapunit ang katawan ng dragon pero nakabawi pa rin ito na sinaktan ng balikat niya. Binalak tumakas ng dragon pero nahuli ng pagong ang buntot niya at binalibag sa lupa. Saka din mabilis hinawakan ng ulo at pinisot. Itinapon na parang basura. Saka nag-charge na parang Godzilla at nagpalabas ng bolang apoy na kinasunog ng namatay na Dragon Kaiju. Pagkatapos pa ay nakarating na ang reinforcement na Air Force at pinatamaan nila ng missile ang pagong Kaiju na nasaktan. Kaya sinabi naman ni na Joe na umalis na sila doon. Nagulat na lang sila nang makitang biglang lumipad ang pagong paalis na mas mabilis pa sa jet. Kaya naisip ng tatlo na hindi lang ito ordinaryong pagong. Nagising din si Brody na nag-astang parang nawala sa sarili. Kaya mukha lang daw itong parang siga pero bakla pala. May dumating na chopper at lumabas ang mga nakasakay na sina James at Emiko. Sinabi ng mga ito na gustong makausap ang tatlo tungkol sa kaiju na nakita nila. Ipinakita bago ang pangyayari na natunugan ng secret facility ang pag-atake ng mga kaiju. Agad na nag-utos sina James at Emiko na maghanda sila ng chopper.
Saka din ipinakita ang kakaibang aparato na parang incubator ng mga kakaibang itlog sa loob. Sa kasalukuyan ay nag-uusap ang tatlo gamit ang kakaibang aparates na ibinigay sa kanila. At kasama na nila si Brody na nagsasalita kahit naiinis si Joe sa kanya. Ipinakita naman noong dinala sila nina James at Emiko sa facility. Tatay pala ni Brody ang general na pinagalitan siya. Kaya pinagtawanan nito ng tatlong bida. Tinipon ng 4 na bata at kinausap nina Emiko at James. Sinabi ng mga ito ang tungkol sa nadiskubre nilang bangkay ng kaiju sa ilalim ng dagat na na-preserve ng mahigit 100,000 years. Nakita daw nilang kumain ito ng tao. Kaya natakot ang mga bata. Sinabi pa ni James na funded sila ng UN at top secret research ang ginawa nilang paghukay ng mga cavern para pag-aralan ang mga kaiju. At umabot daw ng ilang taon ang paghukay nila hanggang matuklasan ang lumilipad na kaiju. Kumakain daw ng mga tao ang mga ito at paborito nila ang mga bata. Kaya sila dinala ng mga doktor doon dahil sila daw ang pinag-aagawan ng dalawang kaiju na dragon at pagong. Iniisip ng mga doktor na naglaban ang dalawang kaiju para sa kung sino ang kakain sa mga bata na bida. Nagtanong pa sila kung sakaling nakita ng mga bata ang turtle kaiju bago ng engkwentro. Kalaunan ng pauwi na sila ay nagpasalamat ang mga doktor sa impormasyon na binigay ng mga bata. Tapos proud pa daw na nagpabida si Brody at sinabing kaibigan na daw ang tatlo. Binigyan ng dalawang doktor ang mga bata ng tinawag nilang communicator para madali silang makontak kung may problema. Sinabihan din silang mag-ingat dahil pwedeng target na sila ng mga kaiju para kainin. Excited ang 4 na bata na feeling ay naging hero na sila dahil sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Sinabi ni Joe kay Boko na mag-aaral na siya. Pero dahil sinabi ni Brody na may sasabihin itong top secret kapag tutulungan siya, ay pumayag naman ang pinakabata. Maging si Junichi ay madaling nauto ni Brody dahil sa koneksyon nito sa tatay. Pero nang siningil ni Joe si Brody sa ninakaw nitong utang ay natigilan ng Amerikano na sinabing installment daw. Samantala sa facility ay nasira ang lugar at nawasak ang incubator ng mga kakaibang itlog. Nakita ng dalawang scientist na walang tao sa paligid at wala ding mga katawan. Nakita nilang nasira ang lalagyan ng specimen nila na kaagad nilang nilapitan. Ngunit natusok ang ulo ng isa na tigok agad at nahila sa kanal. Lumaban ang natira pero agad ding nabiktima na tinusok ng matulis na dila. Hinila din ito at nahulog sa ipinakitang mga halimaw sa sewer na inubos ang mga tao doon. Hindi ito lingid kina James Emiko at ni General Osborn na nag-usap. Sinabi ng dalawang doktor na 1 taon na walang pagbabago sa mga itlog. Pero biglaan ang kanilang pag-mature sa loob lang ng ilang oras. Kaya sinabi ng General na sabihin sa kanya kung paano pwedeng patayin ang mga kaiju na iyon. Ginising naman ni Brody ang mga kasamang bata at sinabi na may top secret silang misyon. Ayaw sana ni Joe pero tinawag ni Brody ang dalawang mas bata na excited naman sa pupuntahan nila. Nagkita sila sa isang pasukan patungo ng sewer. Nagtanong si Joe kung anong ginagawa nila doon habang nag-aayos ng shield si Brody at may hawak na baseball bat. Kaya sinabi ni Brody ang narinig na usapan ng tatay na may kaiju daw sa sewer pero kasing liit ito ng mga tuta. Ayaw sana ni Joe dahil baka kainin daw sila kapag totoong kaiju nga ang nasa kanal. Pero sinabi ni Brody na kasing liit lang ito ng tuta kaya di sila dapat matakot. Kaya napilitan din si Joe na sumama nang pumasok ang tatlo sa kanal. Dahil sa poisonous gas mula sa mga kaiju ay pinag-evacuate ng mga sundalo ang mga tao at nag-alisa naman sila sa kanilang mga tahanan. Samantalang busy ang mga kaiju na naguhukay sa ilalim ng lupa. Nag-report si Iniso sa leader na si Saki at sinabi nito ang pag-evacuate sa ilang sibilyan na nasa kinaroroonan ng mga kaiju. Kaya standby na naman sila. Nagplano ang mga nasa HQ na isara nila ang mga lagusan ng sewers. Saka mambush ng mga sundalo ang mga kaiju sa isang lokasyon. Lumabas sina James Emiko at sumakay ng isang Humvee. Pero natigilan sila nang hindi makita ang signal ng comms device ng mga bata. Ipinakita sa ilalim ng sewer ang 4 na bata at naging boss na nila ang loko-loko na Brody at naging sunod-sunuran naman ang tatlo. Samantala ay ipinakit ang isang mas malaking kaiju na kinain ang mga kasamang kaiju at siya lang ang natira. Dahil sa pagkawala ng signal ng mga bata ay agad nag-report si James sa mga sundalo na sabihin sa kanya kung makita nila ang 4 na bata. Saka din sinabi sa chicks na kaya ayaw niya ang mga bata dahil matigas ang ulo nila. Nakita ni na Brody ang malaking butas na hinukay ng mga halimaw na malaki pa sa baka. Pero hindi pa rin sila natakot na sinabing mga maliit lang naman na kaiju ang hinahanap nila. Samantala ay nadetect ng HQ ang paglipad ng isang kaiju patungo sa kinaroroonan ng operation nila. Kaya inutusan ng general ang mga tauhan nito na bantayan ang lokasyon. Ipinakita ang lumilipad na pagong na pinangalanan nilang Gamera sa himpapawid. Mabilis itong pinatamaan ng mga barkong pandigma sa dagat ng kanilang mga missiles. Pero mailap ang pag-ilag-ilag ni Gamera na hindi natatamaan. Pero na-corner siya ng maraming mga missiles kaya napilitan itong lumipad pataas. At pagsabog ni Gamera ay nawala ang presensya nito sa radar. Kaya inakala ng mga sundalo na patay na ito. Samantala sa kinaroroonan ng mga bata ay nagulat sila nang makitang mas malawak ang pinasok nilang kuweba.
Nakita nilang napakalawak ng kuweba na napasok nila at parang bagong hukay lang daw ito. Sinabi ni Brody na magpatuloy pa sana sila ngunit sinabi ni Joe na bumalik na sila dahil baka matigok pa sila doon. Aalis na sana sila nang biglang tumunog ang comms device ni Brody at narinig nila ang usapan ng mga sundalo. Kaya muling sinabi ng American na secure nila ang lugar bago dumating ang mga sundalo. Kaya naging isip bata si Boko na feeling sundalo na sila. Nagalit naman si Joe na huwag itong maging isip bata at umalis na sila. Dahil dito ay nag-away sina Joe at Brody dahil sa hindi sila pareho mag-isip. Nag-aaway sila nang biglang gumalaw ang paligid kaya sila natigil. Katabi lang pala nila ang Kaijo na naging mas malaki na at kagigising mula sa pagtulog. Parang nalintikan na aso ang apat na tatakas sana. Pero nakita sila ng malaking Kaijo na binalak silang kainin. Swerte lang nila dahil dumating ang ilang mga sundalo na pinaulanan ng bala ang Kaijo. Pero dahil sa laki ng Kaijo ay hindi ito tinatabla ng ordinaryong bala. Dahil dito ay nakatakbo ang mga bata palabas ng tunnel. At nagulat na lang sila dahil naroon na ang maraming mga sundalo na nakastation doon para maambush ang halimaw. Nagtanong si James kung ano ang ginagawa ng mga bata doon. Pero nalaman na niya ang sagot nang mismong lumabas ang malaking butiki na puno ng sungay ang ulo. Sinabi ni James na pinangalanan daw nila itong Jigger. Sinabi ni James na paputukan na ito ng mga sundalo na agad naman nilang ginawa. Pero makapalang mukha ng halimaw na hindi natatablan ng kanyan. Mabilis naman na pinasakay ni Emiko ang mga bata sa isang Humvee. Saka din sila sumakay ni James at agad na umalis doon. Narinig din ni Osborne na nasa HQ ang nangyari at nalaman na isang halimaw lang ang nakalabas sa sewer pero higanti ito. Nagulat siya sa laki ng kalaban pero sinabi ng general na kailangan nilang suportahan ang mga nag-e-evacuate na sibilyan. Sa labanan ay patuloy ang pagpapaputok ng mga sundalong may tangke sa hindi gaanong natatablan ng missiles na halimaw. Saka pa nito inaapakan lang ang mga kawawang sundalo. Biglang naitapon ng isang tangke sa kalsadang tinatahak ng sasakyan ni Emiko kaya nabaliktad ang sasakyan nila. Agad namang lumabas ng natambo na sasakyan si Boko, Junichi, at Brody. Pero nasaktan daw ang paa ng nagpa-baby na Joe. Tapos nakita pa nila ang parating na Kaijo na parang sila ang hinahanap. Kaya sinabi ni Brody kay Joe na huwag na itong mag-inarte na parang chicks kung umaray. Dahil kulang sa sundalo ay lumabas na din si General para sumali sa battlefield. Hindi nila inasahan ang muling pagdating ni Gamera at mabilis na binalak tapakan ang tumalon na lizard kaya hindi napitpit. Sa gitna ng nag-aapoy na paligid ay hinuli ni Gamera si Jigger at saka din binuhat na parang wrestler na Big Show. Pero may kutsilyo pala ang lizard sa dulo ng buntot nito na isinaksak ng makailang beses sa tagiliran ni Gamera. Kaya nabitawan siya ni Gamera. Agad na bumangon si Jigger at patuloy na umatake sa kapakinain ng ilang kawawang sundalo. Sinabi ng ilang mga sundalo sa general na kailangan na nilang umatras dahil hindi nila kaya ang kalaban. Pero sinabi ng general na kailangan nilang protektahan ang mga VIP na sibilyan sa kabinigyan ang mga ito ng cover sa pamamagitan ng pagbaril kay Jigger. Umatake ulit ang halimaw na kakainin sana sila pero bigla itong nasaktan dahil hinila pala ni Gamera saka ipinalo sa lupa. Kinakalmat ng pagong ang butiki nang biglang matamaan ng mga missiles ang pagong dahil sa dumating na Air Force reinforcements. Kaya parang nagpapaliwanag si Gamera na hindi siya ang kalaban. Sinabi ni Boko kay James na sabihan ng Air Force na si Jigger ang atakehin. Pero dahil gusto pa nitong malaman ng paliwanag ng mga bata ay sinabihan ng mga bata si Brody na tawagan ng ama. Natatakot si Brody sa estrikto na ama. Pero dahil hinamon siya ni Joe ay ginawa naman ito ni Brody. Kinausap niya ang ama na napatanong kung bakit naroon siya. Ipinaliwanag ni Brody na ang lizard ang kumakain ng tao at hindi ang pagong kaya ito dapat ang patamaan nila. Ipinakita ang madrama na pagbugbog ng mga missiles sa katawan ni Gamera. Saka pa sinamantala ito ng lizard na sinaksak ang pagong. Kaya natamba ang bidang Kaijo. Ngunit agad din na nag-switch ang pag-missiles ng mga eroplano sa lizard na nasaktan ng katawan dahil sa lakas ng missiles pero hindi pa rin ito namamatay. Kaya nasabi ni James na hindi sapat ang bayad niya para sa trabahong ganon. Muling nakabawi si Gamera na inilagay ang kamay sa loob ng bunganga ni Jigger. Saka din ito ginamitan ng nag-aapoy na katawan. Kaya nasunog ang kawawang bully na lizard. Saka din ito itinapon ni Gamera sa bakanteng lupa. Nag-charge si Gamera ng enerhiya nito at nagdura ng malaking apoy na tumupok sa natigok na Jigger. At kitang-kita ito lahat ng mga tao. Saka din agad na lumipad ang pagong paalis ng lugar na iyon. Pagdating ng general ay masaya si Brody na sinalubong ito. Pero sinampal siya ng ama dahil sa paglalaro nito ng pagiging sundalo imbes na dapat ay nasa paaralan ito. Kaya kinantsawan siya ni Joe na sinabing suntukin kasi ni Brody ang tatay. Pero ayaw pa daw mamatay ni Brody na tumawa. Napagalitan si Boko ng ina pag-uwi.
Pero masaya pa rin silang lahat dahil may bago na silang kaibigan na si Brody. Nagpunta ang mga ito sa tabing dagat at masayang nag-uusap habang pinagmamasdan ang mga barko doon. Samantalang sa karagatan na pinag-aagawan ng China at Pilipinas ay ipinakita naman ang paglabas ng isa pang kaiju mula sa ilalim ng dagat. May kinausap na mga tao sina James at Emiko na sinabing ang layunin nila sa barko ay para dalhin ang biological sample ng mga kaiju at ng mga batang na-expose sa kaiju sa isa pa nilang facility. Sa labas ay kinausap ni Emiko ang mga bata. Kaya napalingon ang mga bata lalo na nang nagtanggal kasi ito ng damit. Kaya napahanga ang mga nagbibinata ng mga bata dahil nakakita sila ng katawan ng chick sa unang pagkakataon. Samantala ay isang barko ang nagpapalutang-lutang sa malakas na alon ng dagat. Nagagalit ang captain dahil wala ang hinihintay nilang navy. Nang bigla itong atakehin ng isang malaking kaiju na nagmula sa dagat at pinagkakain ang mga kawawang tao. Nakarating naman na ang mga navy na nag-release ng kanilang mga torpedo. Pero lumangoy ang halimaw sa ilalim ng tubig at iniwasan ng mga torpedo na parang wala lang. Saka din mabilis na umikot at nagpalabas ng power sa bunganga at pinasabog ang ilang navy ship. Saka din inubos ang mga natitira pang navy ships gamit pa rin ang power ng bunganga. Kaya lumubog ang navy. Sa barko ay hindi matapos-tapos ang excitement ni Junichi dahil sa mga nakikitang radar tech gaya ng mga nababasa niya. Kaya pinagmamasdan lang siya ng tatlong normal na tao. Naalala din nila noong kinausap sila nina James at Emiko patungkol sa kanilang paglalayag sa dagat. Sinabi ng mga bata na hindi papayag ang mga magulang nila. Ngunit kinausap nina James at Emiko ang mga ito. Sinabi nila sa general na para ito sa sangkatauhan. Sinabi naman nila sa nanay ni Boko na bibigyan nila ng magagaling na tutor si Boko kalaunan. Samantalang yung tatay naman ni Joe ay walang pakialam sa kanya. Muling dumating si Junichi na puno ng excitement na tinawag sila. Saka din sila iniikot ni Emiko sa barko at ipinakilala sa mga crew sabay pakita ng mga compartment ng barko. Pero may sisik na si Joe na palaging parang nadoduwal. Nakita din nila ang rocket launcher na sinabi ng doktora na para sa emergency. Nagpunta pa sila sa lab na nasa barko at ipinakita ng doktora ang isang crystal na naroon. Samantalang patuloy naman na hindi maganda ang pakiramdam ni Joe kaya nag-alala sina Boko at Brody. Pero parang walang paki ang nerd na gusto pang makakita ng science. Dapat isama ito sa Dr. Stone. Pinagalitan ni Brody si Junichi na sinabing bumalik na sila dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Joe. Saka sila naglakad paalis. May tumawag sa communicator ni Emiko na sinabing kailangan siya agad. Kaya nag-usap sila ulit nina James at ng mga investor nila sa project na iyon. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa paglubog ng barko na inatake ng monster na si Zigra. Dahil may mga bata palang nakaligtas na tulad ng mga bida na na-expose din sa mga kaiju ang nakasakay sa barko na inatake ni Zigra. Kaya nag-alala si James dahil hindi sila na-inform sa nangyari kaagad bago sila naglayag. Nag-alala din si Emiko na kung kasama nila ang mga bata ay baka atakehin ang barko nila. Nag-usap ang mga bata na nalaman din ang balita. At sinabi ni Junichi na kung galing sa kabilang bahagi ng dagat si Zigra ay aabot siguro ng 2 araw bago sila mapuntahan kung sakaling hahanapin sila. Saka nagbukas pa ng mapa si Junichi na tinukoy ang pinanggalingan ng mga halimaw na nakalaban at nakita na nila. Dahil sa kapapaliwanag ni Junichi ng mga bagay na bago lang sa pandinig ni Brody ay inakala nitong pinagtitripan lang sila ng nerd. Pero sinabi ni Junichi na seryoso siya. Kaya kinausap saglit ni Brody sina Joe at Boko at nalaman niyang ganun daw talaga mag-imagine si Junichi. Kaya malungkot naman si Junichi. Napapansin pala sila ng 2 head ng research. Sinabi ni Emiko na tulad siya noon ni Junichi na maraming mga tanong nung bata pa. Hindi naman daw nerd si James, pero nagtaka din siya sa dala nilang karne ng kaiju dahil hindi daw ito nasisira. Pagsapit ng gabi ng tulog na ang mga bata ay gising pa rin si Junichi na nilapitan ni Emiko at binigyan ng choco drink. Nagtanong ang babae kung matagal nang magkakilala ang apat. Kaya sinabi ng bata na bagong kilala lang niya si Brody. Samantalang nakilala niya sina Joe at Boko noong grade 3 pa lang siya. Narinig daw nila sa paaralan na may darating na UFO. At silang tatlo ang magkakasama na naghintay ng gabi na iyon para tignan ang UFO. At ang saya-saya naman nila dahil may nakita nga silang ilaw. Pero sinabi daw sa news na isa itong rocket. Pero para kay Junichi ay alam niyang UFO talaga ang nakita nila. Biglang naalag ang barko at narinig nila ang emergency alarm. Nagpunta sila ng deck at nakita nila ang lumabas din na nagising na mga kasama. Umilag ang barko dahil pinatamaan sila ng kinetic energy ng umaatake na kaiju. Kaya mas lalong naalag ang barko na ramdam ng lahat. Pumasok sila sa loob at sinabi ng captain na inaatake sila ng kaiju sa ilalim ng tubig. Ipinakita nga si Zigra na nag-charge sa ilalim ng tubig at nagdura ng kinetic energy. Agad namang nagmaneuver ang captain ng barko at nakaiwas ulit sila. Pero sinabi ng crew na mas naging accurate ang pag-atake ng kaiju. Sinabi ng captain na kailangan nilang ilipat ang mga bata samantalang natatakot si James na sinabing tawagan nila ang mga sundalo. Pero ipinaliwanag ni Emiko na wala na silang opsyon.
Nag-launch ang barko ng kanilang missiles na lumipad sa ere saka din pumasok sa tubig at natama ng kaiju na lumalapit. Sinamantala ito ng captain na pinaandar ang booster ng kanilang barko kaya biglang bumilis ang takbo ng barko na parang jet. Nang ayos ang maximum speed nila ay ipinaliwanag ni Emiko sa mga bata ang teknolohiya sa barko na iyon. Sinabi ng captain na kailangan na nilang gawin ang transfer na ayaw pa sana ni James. Samantala ay muling naka-recover si Ziggurat na mas bumilis pa ang pagsisid sa ilalim ng dagat. Dahil binalutan daw nito ang katawan ng hangin at para na siyang lumilipad sa ilalim ng dagat. Natatakot si James para sa transfer na sinasabi ng captain dahil hindi siya makahinga kada pumapasok sa maliit na space. Nagpanak na si James na sinabing gagamitin daw nila ang chopper. Pero sinabi ng captain na hindi nila pwedeng gawin iyon sa ganun kabilis na takbo ng ship. Ngunit tumayo na ito at sinabing sundan sila ng mga bata kung ayaw nilang mamatay. Saka din sila nagpunta ng deck at pinipilit na puntahan ang chopper na naroon. Nagtanong si Joe kung marunong bang magpalipad ng chopper si James, pero Cessna plane daw ang alam nitong paliparin. Kaya natakot din ang mga bata at napasabi si Junichi na makinig sila sa kanilang captain. Biglang nataman ng power ni Ziggurat ang chopper na pag-asa sana nila para makatakas. Saka pa nasira ang booster ng kanilang barko. Kaya nanlumo si James. Saka din napasigaw si Brody na hindi na daw sana sumama. Pero nasa huli ang pagsisisi. Nakita nila ang pag-atake ni Ziggurat na mabilis pa sa kamay ng magnanakaw. Pero biglang lumabas si Gamera sa ilalim ng barko na kinagat ang leeg ni Ziggurat kaya nakaligtas ulit ang mga nagulat na bida. Agad na tinawag ni Emiko ang mga kasama para gawin ang escape plan. Samantala ay ipinakita ang paglubog ni Gamera sa ilalim ng dagat habang kinakagat ng pagong ang isa pang kaiju. Muli silang umaakyat dahil sa booster ni Gamera habang kagat pa rin ang kalaban. Pero naging mahaba naman ang buntot ni Ziggurat at sinakal si Gamera na itinulak palayo. Dahil dito ay muling nakalangoy ang kalaban palayo sa pagong. Ipinakita naman sina Emiko at ng mga bata na sumakay sa isang escape pod. Dahil maarte si James ay itinulak siya ng nainis na Emiko saka din sila nagkasya lahat. Sa tubig ay naging mas mabilis ang paglangoy ni Ziggurat kaya nakaikot siya at si Gamera na ang hinahabol. Kaya para silang mga eroplano sa ilalim ng dagat na naghahabulan habang pinapaulanan ni Ziggurat ng kinetic energy ang umiilag na pagong. Maraming beses na nakailag-ilag si Gamera pero nataman din siya ng power ni Ziggurat kaya nasaktan ito. Samantala ay nakarating ng submarine ang mga bida kasama ang bakla na James. Naroon na rin ang automatic sa pagkilos ng mga crew na dala na rin ang karne ng kaiju at ng orilium na kargo nila. Ilang segundo lang pagkadistansya nila sa barko ay bigla din ang pagsabog ng barko na inalagpas sila. Swerte nila dahil nakalayo sila sa kaiju at nagawa nilang makapagpatuloy sa paglalayag sa ilalim ng dagat. Samantala ay patuloy sa pag-ilag si Gamera sa pag-atake ni Ziggurat. Pero umikot din si Gamera habang nag-charge ang katawan saka sila nagkabanggaan ni Ziggurat kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog ng shockwave at naitapon silang dalawa. Tapos lumubog pa si Gamera. Kahit malayo na ay hindi pa rin nakaligtas ang submarine dahil sa lakas ng shockwave dulot ng paglalaban ng dalawang kaiju. Na-detect nila sa radar ang paglubog ni Gamera samantalang mabilis naman ang paglapit sa kanila ni Ziggurat. Kaya nalungkot si Boko. Nais ni James na bilisan pa nila ang pag-launch ng submarine. Pero biglang pinatigil ng captain ng submarine at ipinaliwanag na masyadong mabilis ang paglangoy ni Ziggurat. Kaya tumigil nga sila pero ihinanda ang kanilang armas na torpedo. Sa hindi nila malamang dahilan ay nilagpasan sila ni Ziggurat na lumangoy sa itaas. Kaya napabuntong hininga ang mga tao na inisip na ligtas na sila. Nayanig ang submarine dahil sa pag-atake ni Ziggurat kaso ay hindi nito alam ang pinatatamaan. Kaya napatanong ang captain. Naisip bigla ni Junichi na baka na-disorient daw si Ziggurat dahil sa shockwave na pag-atake kanina ni Gamera. Pwede daw silang maging decoy para papuntahin si Ziggurat sa lupa at doon siya madaling talunin ni Gamera. Gamitin daw nila ang nai-record nilang radio wave mula sa shockwave ni Gamera kanina. Hindi pumayag ang captain dahil delikado ito at baka kainin lang ang mga bata. Sinabi pa ni Junichi na pwede silang gumamit ng tower sa malapit para ma-replicate ang energy output ng radio shockwave na ginawa ni Gamera. Pero nang sinabi ng captain na pangbata lang ang iniisip ni Junichi ay natahimik na lang ang nerd. Ngunit para hindi ito masyadong mapahiya ay sinabi ni na Joe at Boko na kapag si Junichi ang nag-iisip ng mga fantasy nito ay palaging nagkakatotoo tulad nung makita nila ang UFO. Saka dinamay pa nila si Brody na mag-second the motion. Narinig ito ng captain na napatanong kung ayos lang ba sila. Pero dahil wala silang maisip ay pumayag si Emiko na pwede nilang gawin ang plano ni Junichi. Saka itinuro si James na kailangan nila sa plano na iyon. Malungkot ang mukha ni James na sinabing tatawagan niya hindi ang US Force kundi ay ang isa pang koneksyon nito. Kaya pumayag din ang captain at inutusan ng crew. Nalaman ng Defense Minister ng Japan ang request ni James. Nag-report ulit si Inosuke kay Sasaki na nasa loob pa rin ng tangke. Baka kasi hindi siya umaalis doon ng isang buwan na siguro na ganun ang posisyon. Nalaman nito ang tungkol sa transfer ng ilang mahalagang equipment.
Patuloy naman sa paglangoy si Zigre na sinusundan pa rin ang submarine nila. Naisip ng mga bida na lasing pa rin si Zigre pero naamoy nito ang mga bata na gustong kainin. Sinabi ng captain na pinaglolop na nila ang radio wave mula kay Gamera kanina. Ibinigay nito ang isang tech kay Junichi na kailangan nitong may connect sa transmitter ng isang tower. Kaya nagulat si James dahil ang mga bata ang inutusan ng captain dahil babantayan ng captain ang Aurelium at karne ng kaiju doon. Nais ding sumama ng mga bata kaya napailing na lang si James dahil moral support lang daw ang maitutulong ng mga ito. Pero sasama din sila ni Emiko dahil gusto na niyang makaalis doon. Pero ang problema nila ay biglang bumilis ang paglapit ni Zigre sa kanila. Kaya binilisan naman ng crew ang puwersahan na pagpapalutang ng kanilang submarine. Kaya ito sumadsad sa tabing dagat malapit sa isang tower. At si James ang pinakaunang lumabas ng submarine para makahinga ng hangin. Saka din lumabas ang mga bata at ni Emiko. Kaso ay nakita ni James na napatanong kung bakit wala pang sundalo doon. Sinabi ng mga bata na dahil malapit naman ang tower ay tumakbo na lang sila. Kaya napilitan din sina Emiko at James na sumunod. Nagpapabilisan sina Brody at Joe samantalang kaagad napagod si Junichi. Kaya binalikan nila ito para sana mabuhat. Sinabi ni James na bilisan nila dahil parating na si Zigre. Tapos lumabas naman sa tubig ang dumating na halimaw na naghahanap ng mga hindi nagla-like ng ating video. Bumuo ng kabayong pangbata ang tatlo kaya nabuhat nila si Junichi at nakatakbo sila sa kalsada. Habang napapagod naman ang sanay sa service na James. Pagdating nila sa tower ay bagsak ang tatlo na nagbuhat. Umakyat din silang lahat kaagad sa tower at agad binuksan ng power source at ikabit ang dapat ikabit. Samantala sa labas ay papalapit na ng papalapit si Zigre. Nang ayos na ay sinabi ni James sa captain ng submarine na ay transmit na ang radio shockwave. Na agad nilang ginawa kaya gamit ang tower at power source ay nasaktan si Zigre na muling nahulog. Kaya sinabi ng mga kasamang bata na totoo nga ang theory ni Junichi. Biglang nasaktan ang tenga ni Boko nang may nasagap siyang high-pitch na sound wave. Saka pa naalerto si Zigre na tinignan ng gusali at saka din mabilis na nilapitan ito. Kaya nagtaka ang mga scientist kung anong dahilan. Kakainin na sana sila nang biglang lumabas din sa tubig si Gamera na sinigawan si Zigre. Kaya lumingon naman daw ito. Nag-charge ulit ang katawan ni Gamera at ganun din si Zigre na nakatago pa pala ang matulis na buntot sa ilalim ng tubig. Tinusok nito ang balikat ni Gamera na nasaktan. Saka din tumalon at nagpalipad ng kinetic energy na iniwasan ng pagong. Habang nasa ere ay nagdura naman ng apoy si Gamera at sa isang iglap ay natigok agad ang nasunog na Zigre. Saka din kaagad na bumalik sa dagat ang dambuhalang pawikan. Nag-usap kalaunan sina Emiko at Junichi at nagtanong ang bata kung bakit siya pinaniwalaan ng doktor. At sinabi ni Emiko na dahil magkaibigan na sila. Samantala ay nasabi ni Brody na sinasarili lang daw ni Junichi ang chicks na si Emiko. Pero nang sinabi ni Boko na girls talk yun ay nagulantang ang hindi makapaniwala na Brody. Hindi pala niya inasahan na babae si Junichi na parang bale wala kina Joe at Boko. Tinawagan ng mga boss si James na inakalang hindi na sila matutuloy sa misyon. Pero may bagong barko na pinadala ang kanilang boss para ipagpatuloy ang misyon.